mayroon akong pag-asa. Pag-aralan po natin ito mula sa aklat ng Panaghoy o Lamentations sa chapter 3 verse 21 hanggang 26, ang mga pangunahing talatang ating tatalakayin. Ang mga salin ng Biblia na ating pong gagamitin, ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Minsan, sa buhay po natin, may mga kabigatan tayong pinagdadaanan. Sa iba pa nga po, parang bang sabay-sabay pa itong dumarating. Na maaaring may karamdaman tayo o kaya yung mga mahal natin sa buhay or ang pamilya natin dumadaan sa matinding problemang pinansyal o kaya may mga magulang na nag-aalala sa kanilang mga anak at may mga kabataan namang pasan-pasan o kaya bit yung pressure ng buhay, yung takot sa hinaharap at kinabukasan. O kaya yung ating bayan, yung ating pamahalaan, nakakabalita tayo ng mga nagdudulot sa atin ng pangamba. Or minsan sa mismong paligid natin, may kaguluhan. Sa mga ganyan pong kalagayan, kahit mga mananampalataya na, nakakaramdam tayo ng bigat, minsan pagod at pag-aalala. Na kapag dyan tayo sa mga sitwasyon na yan nakatingin, tila ba nawawalan tayo ng pag-asa. Para bang hopeless na yung government, hopeless na yung society. Minsan nakakaramdam tayo ng mga ganyang kabigatan. Pero bilang mananampalataya po, paano nga ba talaga tayo dapat tumutugon sa ganyang kalagayan? Ano ba yung ipapayo natin sa iba kung sila man ay nalalagay sa mahirap o kaya nakakalungkot o kaya nakakapangamba na sitwasyon? Sa Biblia po, makakabasa tayo ng mga lingkod at mananampalataya ng Diyos na umiyak, mga nasaktan ng hina, mga napagod at nahirapan. At isa na po doon si Propeta Jeremias, ang may akda ng sulat na ito, mga Panaghoy o Lamentations. Isa itong madamdaming sulat ni Jeremias na nasaksihan niya mismo yung trahedya ng pagbagsak ng lungsod ng Jerusalem mula sa pananakop ng mga taga-Babylonia. Ayon sa mga Bible scholars, naisulat ito ni Jeremias habang umiiyak siyang pinagmamasdan yung sunog, yung wasak na lungsod ng Jerusalem, na maraming nasirang bahay, maraming namatay na kababayan niya, maraming nahirapan, na sa pinakamadilim at mabigat na sitwasyon nila noon ay sa kawalang pag-asa nila na kalagayan nila noon, may isang bagay ang hindi nawala, ang habag ng Diyos. So maring grabe o kaya matindi yung paghihirap, pero ito yung dapat nating matandaan, hindi nawawala ang awa ng Panginoong Diyos. Sa bahaging ito ng sulat ni Jeremias, ipinapakita yung mula sa kanyang pagdalamhati o pag-iyak patungo sa pagkakaroon ng pag-asa. Hindi dahil nabago yung sitwasyon niya. No? Nalulungkot siya, pero nagkaroon siya ng pag-asa. Hindi dahil gumanda o umayos yung sitwasyon niya, kundi naalala niya kung sino ang Diyos. Ngayon po, anuman yung bumabagabag sa atin, nawa sa pag-aral nating ito, magtamo tayo ng karunungan na magbunga sa atin ng kalakasan ng loob at alalahanin nating merong Diyos at hindi nauubos ang kanyang habag sa atin. Na manatili tayong mayroong pag-asa, hindi dahil nababago o kaya umaayos yung sitwasyon natin, kundi dahil lalong nahayag sa atin ang Diyos at mas nakikilala natin kung sino siya, ano ang mga katangian niya. Maring nasa matinding paghihirap ka o kaya napapagod ka na or nalulungkot ka, anuman po yung pinagdadaanan mo ngayon, alalahaning hindi nagpapabaya ang Diyos. May pag-asa para sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. So, hindi po ibig sabihin na kapag sumasampalataya at naglilingkod sa Diyos, hindi na makakaranas ng pagluha, kalungkutan, ng pangamba, o kaya hindi na makakaranas ng pagkakasakit. Kasi po kahit si Jeremias, isa siyang propeta ng Diyos, dumaan pa din o nakaranas pa din ng matinding kalungkutan at pagdurusa, na sa kanyang pagluha may nagsimulang mabago, hindi yung kanyang sitwasyon.
kundi yung direksyon ng kanyang isip at puso. Sa unang punto po ng ating pag-aaral sa bahagi ng sulat na ito, may pag-asa kahit may paghihirap. Sa verse 21, ganito ang nakasulat. Ngunit ito'y naaalala ko. Mula sa verse 1 po hanggang verse 20 bago dumating ang talatang ito, ipinapahayag ni Jeremias yung kanyang nararamdamang pagod. Ine-express niya yung pain na nararanasan niya, yung sakit, yung kapighatian, yung matinding pagdadalamhati niya. Sa kabanatang ito, hindi niya itinago yung kanyang paghihirap. Umiiyak siya, sugatan yung kanyang damdamin, nawawalan siya ng lakas. Pinapakita po na yung pagiging mananampalataya, yung pagiging lingkod ng Diyos, hindi exempted sa mga paghihirap. At hindi rin ibig sabihin na mahina yung faith kapag tayo ay nalulungkot, na mahina yung pananampalataya natin kapag nasasaktan or dumaraan tayo sa paghihirap. Hindi po yun yung sukatan. Ang mahalaga po, sa gitna ng mga paghihirap, kanino ka nakatingin? Sino ang nasa isip mo? Sabi dito ni Jeremias, ngunit ito'y naaalala ko. This I recall to my mind. Ibig sabihin may pagbabago. Hindi yung sitwasyon niya. Mula sa pagtingin sa mga problema, patungo sa pag-alala niya sa Diyos. Hindi pa nababago yung sitwasyon ni Jeremias, bagsak pa rin yung Jerusalem, naghihirap, magulo yung buong paligid, nasasaktan siya, nandulumo siya, pero yung kanyang isip sa iba nakatuon. May na-recall siya. Imbis na puro problema yung nasa isip niya, ang inalala ni Jeremias ang Diyos, ang katapatan ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng kanyang nararamdaman, pinili ni Jeremias na magbago ng direksyon ng kanyang pag-iisip. Mahalaga po ito mga kapatid, itong matututunan natin sa karanasan ni Jeremias. Kasi kung ano po yung paulit-ulit nating iniisip, maaring yun yung magdikta sa atin kung ano yung ating magiging pananaw, kung ano yung paulit-ulit nating inilalaman sa ating isip, ay maaring magdikta sa atin kung ano yung ating emosyon at direksyon ng puso. Halimbawa, puro problema yung nasa isip natin, maaring lumaki yung pangamba at takot natin. Or kung puro negatibo yung tinitingnan natin, maaring maging magulo o kaya madilim yung isip natin. Pero dito, nung alalahanin ni Jeremias kung sino ang Diyos, kung ano yung katangian ng Diyos, siya po ay nagkaroon ng pag-asa. Sabi niya, kaya't mayroon akong pag-asa. Therefore, sabi niya dito, I have hope. May pag-asa siya, hindi dahil naging maayos yung sitwasyon niya or naaayos yung kalagayan niya. May pag-asa siya dahil may naalala siya. At ano po yung naalala ni Jeremias? Naalala niya yung katapatan, naalala niya yung kabutihan at habag ng Diyos. Kapag ang Diyos po yung ating tinutuunan ng isip at puso, nakafocus yung ating isip at puso sa Diyos, lumalakas yung ating pananampalataya kahit nasa mahirap tayong kalagayan, kahit nasa mabigat tayong sitwasyon. Sa buhay natin, may mga sitwasyon na hindi po agad-agad mawawala yung problema. May mga pagkakataon na hindi agad masasagot yung mga tanong at hindi agad maaayos yung magulong kinasasangkutan natin. May mga prayers po na matagal bago natin maunawaan yung sagot. Matagal yung sagot. May mga kalungkutan na hindi agad naaalis. May mga panahon at sandali na nakakapag-alala. Pero kahit hindi nagbabago yung sitwasyon, maaaring baguhin ng Diyos yung puso natin. Sa mga panahon na tayo ay nahihirapan, sa mga panahon na tayo ay nangangamba o nag-aalala, sino o kanino natin itinutuon yung ating isip? Sino yung inaalala natin? Ano yung madalas nating inilalaman sa ating isip? Yung problema ba? Yung kawalan? Yung takot at pangamba ba? Yung palagi nating naaalala? Or ang Diyos? Kapag ang Diyos yung ating inaalala, tulad ni Jeremias,
magkakaroon din tayo ng pag-asa. Dahil yung ating pag-asa hindi nakabase sa panlabas na sitwasyon, sa ganda ng sitwasyon natin, kundi yung pag-asa natin nakabase sa kabutihan ng Diyos. Yes, maaaring may kabigatan sa puso natin. May kalungkutan tayo, may problema tayo, may pangamba tayo. Pero dahil kilala natin ang Diyos, naaalala natin ang kabutihan niya, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Kagaya ni Jeremias. No, yung sitwasyon niya, masasabi nating mabigat, lubog sa problema, nakakapangamba. O parang tayo minsan nalalagay tayo sa kalagayan na hindi natin alam yung gagawin or may magagawa pa ba tayo. Pero kung inaalala natin kung sino ang Diyos, nanunumbalik po yung ating pag-asa. Hindi gumagaan yung buhay, hindi umaayos agad yung sitwasyon, pero lumalakas yung ating pag-asa dahil kilala natin na dakila, naalala natin na mabuti ang ating Diyos. Ang pag-asa ni Jeremias nanggaling sa pag-alala sa kung gaano kadakila yung awa at katapatan ng Diyos. Ito yung ikalawang punto sa ating aralin. Ang pag-ibig, ang habag at ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Narito o ito yung kanyang naalala. Ito yung dahilan kung bakit nagkaroon siya ng pag-asa. Sa verse 22, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Yung salitang tapat na pag-ibig o mercies sa New King James Version mula sa isang salitang Hebreo na kesed. Hindi ordinaryong pagmamahal lang yung tapat na pag-ibig, kundi covenant love ito. Isang pag-ibig na nakatali sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan, sa kanyang bayan. Yung tapat na pag-ibig ng Panginoon, sabi dito, ay hindi nagmamaliw. Ibig sabihin, hindi humihina, pag-ibig na hindi kumukupas, pag-ibig na hindi nawawala, hindi nababawasan kahit lumipas pa ang maraming panahon. Sa kalagayan nila noon, nagkasala ang Israel. Nasa paghatol ang buong bayan. Nawasak ang buong Jerusalem. Pero hindi sila lahat nalipol. Dahil ang katangian ng Diyos hindi nagbago. Ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan ay hindi nagmamaliw. Ipinapakita dito na ang sitwasyon ng tao nagbabago, pero ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. At ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. So mula sa pag-ibig, tinukoy naman dito ni Jeremias yung habag ng Diyos. Compassion ng Diyos. Yung pagmalasakit, yung pagdamay sa kanyang bayan sa gitna ng kanilang pagdurusa o kaya paghihirap. Ano yung sinasabi tungkol sa habag ng Diyos? Sabi dito, hindi natatapos ang kanyang habag. Ibig sabihin, walang katapusan. Walang limitasyon, walang ending ang awa, walang ending yung habag. Kung tayo mga tao napapagod, nauubusan, nagsasawa, ang ating Diyos, hindi. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sa verse 23, sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Bago. New every morning. Ipinapakita dito ni Jeremias ang tuloy-tuloy na pag-ibig at habag ng Diyos. Hindi lang minsan. Hindi lang noong maayos ang kalagayan ng Israel, kundi araw-araw. Sariwa tuwing umaga. Ibig sabihin, yung pag-ibig at habag ng Diyos ay sa bawat umaga ay bagong pagpapadama sa atin. Yung bawat araw, bagong pagkakataon na maranasan natin ang biyaya ng Diyos. Yung bawat umaga natin, ebidensya ng tapat na pag-ibig at habag ng Diyos sa kanyang mga anak. Maaring ang sitwasyon natin ngayon nasa problema. Maaring nasa pagsubok tayo o kaya may kalungkutan tayo.
alalahanin natin ito. Tulad ni Jeremias, isaisip natin ito. Ang pag-ibig at habag ng Diyos laging sariwa, laging sapat tuwing umaga. At ang dahilan kung bakit hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos at bakit hindi natatapos ang kanyang habag at lagi itong sariwa tuwing umaga, ang dahilan kung bakit, sabi po dito, dakila ang iyong katapatan. Sabi ni Propeta Jeremias tungkol sa Diyos, great is your faithfulness. Ang Diyos ay tapat. Hindi nagbabago sa kanyang salita, hindi nagbabago ang kanyang karakter, ang katangian, hindi nagbabago ang katapatan sa kanyang bayan. Great is your faithfulness. Kaya kung pagsasamahin natin yung ideya sa verse 22 at itong verse 23, sa verse 22, sinasabi ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw, ang kanyang habag ay hindi natatapos. At sa verse 23, ito ay sariwa araw-araw dahil ang Diyos ay tapat. Ito yung nasa isip ni Jeremias. Kaya nasabi niya na meron siyang pag-asa. Kung gusto nating magkaroon at mapanatili yung pag-asa, isa-isip din natin ang mga ito palagi. Hindi sinasabi ni Jeremias na huwag kayong mawala ng pag-asa dahil magiging okay din ang lahat. Hindi ganun eh. Na huwag kayong mawawala ng pag-asa dahil mawawala din ang problema. Hindi po ganun yung sinasabi ni Jeremias. Kundi kahit sa gitna ng kaguluhan, kahit hindi mabago yung sitwasyon na may pangamba pa rin, may paghihirap pa rin, ito yung tandaan ninyo. Ito yung isaisip ninyo. Ang katangian ng Diyos hindi nagbabago. Ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Yun yung ating pag-asa. Kaya marapat po lamang na ang pag-asa ng mananampalataya hindi nakasalalay sa pagbabago ng sitwasyon kundi sa hindi nagbabagong katangian ng Diyos. Sa sitwasyon pong ito, noon ni Jeremias, maraming bagay, maraming buhay ang nawala sa kanila. Pero hindi nawala yung pinakamahalaga na meron sila. Ito yung kasunod na katuroan sa ating pag-aaral. Ang Diyos mismo ang ating pinakamalaking bahagi. Matapos na alalahanin ni Jeremias, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw, ang habag ay hindi natatapos, at ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago, dumating siya ngayon sa isang personal na deklarasyon. Sabi po sa verse 24, ang Panginoon ay aking bahagi. Sa Old Testament po, ang bahagi o kaya portion, karaniwang tumutukoy yan sa mana o kaya sa lupain or ari-arian o bahagi ng pagpapala nila. Pero sa verse na ito, hindi sinabi ni Jeremias na ang lupa ang kanyang bahagi, na ang kayamanan o mana o ari-arian ang kanyang bahagi, na yung tagumpay ang kanyang bahagi. Hindi ganun ang sabi niya eh. Yung position, yung kalagayan niya sa lipunan ang kanyang bahagi. Hindi ganon ang sinasabi dito ni Jeremias, kundi the Lord is my portion. Hindi ang sitwasyon ang pinanghahawakan ni Jeremias, kundi ang Panginoong Diyos mismo. Pinapakita nito sa atin na may mga panahon na ipapahintulot o pinapayagan ng Diyos na may mawala sa atin. Para saan yun? Para maunawaan natin na siya ang Diyos, ang pinakamahalagang bahagi na meron tayo. Ibig ko bang sabihin, may mga pagkakataon na ginagamit ng Diyos ang pagkawala ng mga bagay para makita natin na siya, ang Diyos, ang pinakakailangan natin. Kapag ang Diyos po ang bahagi mo, may matibay kang pag-asa. Kahit pa magulo at hindi matatag yung sitwasyon mo. Maaring mawala yung trabaho, maaring mawala yung kayamanan o pera, o kaya lakas, o kaya yung kasiguraduhan natin, maaring mawala. Maging mga tao sa paligid natin, maaring mawala yan. Pero kung nasa iyo ang Panginoon at ikaw ay nasa Panginoon, hindi mawawala sa iyo yung pinakamahalaga. Maraming mga tao po, inaasahan nila, ang seguridad nila, kayamanan, pera, trabaho, posisyon,
kaya kasikatan, o kaya influence, kapangyarihan, o kaya maayos na sitwasyon. Yun yung inaasahan nila. Na habang maayos yung mga bagay na yon, panatag sila, matatag sila. Pero kapag nawala ang mga yon, nawala ang kayamanan, trabaho, posisyon, kapangyarihan, kapag nawala ang mga yon, kasama ring nawawala yung kanilang kapanatagan. Bakit? Dahil doon lang sila, sa mga bagay na yon, nakasandal yung kanilang pag-asa. Pero si Jeremias, at ang itinuturo sa atin ng salita ng Diyos, kahit nawalan ng maraming bagay, kahit nalagay siya sa madilim, magulong, mahirap na sitwasyon, nanatili siyang may pag-asa dahil ang Diyos ang kanyang bahagi. So bilang mga mananampalataya, ang ating pag-asa hindi sa ekonomiya, no? Hindi sa gobyerno, hindi sa ibang tao, hindi sa sariling kakayahan natin, kundi ang ating pag-asa nasa Diyos. Spiritual heart check tayo ulit, mga kapatid. Siyasatin po natin ang ating mga puso. Ano o sino ang bahagi o portion natin? Ano yung nagbibigay ng seguridad sa atin? Ano yung pinanghahawakan natin? O kaya, ano yung iniisip natin kapag nawala ito sa atin? Tapos tayo. Guguho tayo. Kapag nawala ito sa atin, lulubog tayo, mawawalan tayo ng pag-asa. Ano yun? Pag-isipan po natin. Dahil kadalasan, doon natin makikita kung saan talaga nakakapit yung puso natin. Dito tayo tinuturuan ni Jeremias na ang pinakaligtas na sandalan at dapat asahan ng tao ay hindi anumang bagay, hindi anumang bagay-bagay dito sa lupa, hindi anumang ini-offer ng sanlibutan, kundi ang pinakaligtas na sandalan at dapat asahan ng tao, walang iba kundi ang Diyos. Sa pagpapatuloy po ng talata, sabi ng aking kaluluwa. Ang mga sinasabi pala dito ni Propeta Jeremias, hindi lang basta kanyang salita, hindi lang mababaw na mga pananalita niya. Ang sabi niya, says my soul. Ito po ay malalim na conviction mula sa kaloob-looban ni Jeremias. Hindi pagpapanggap, hindi basta masabi lang, hindi pagpipilit na okay ang lahat para sa kanya, kundi ito ay panloob na pananalig, ito ay panloob na pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kawalan at pagdurusa. So pinapakita nito sa atin yung malaking kaibahan ng nagsasabi lang na alam at narinig nila ang tungkol sa Diyos sa nagsasabing ang Diyos ang kanilang sandigan ng kanilang kaluluwa at bahagi ng kanilang pagkatao. So tinuturuan tayo na sa Diyos tayo mismo kumapit. Kaya ang sabi pa niya, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Dahil ang Diyos ang kanyang bahagi, may dahilan siyang umasa. Pansinin po natin ito, hindi sinabi ni Jeremias na aasa siya sa sitwasyon o kaya aasa siya sa ibang tao o kaya aasa siya sa sariling galing niya o kaya lakas niya. Hindi ganon. Ang sabi niya dito, therefore, I hope in Him. Aasa ako, siya'y aasa sa Diyos, sa Kanya. So, ang pag-asa ng mananampalataya ay hindi nanggagaling sa kakayahan at galing ng sarili, hindi nanggagaling sa kayamanan at impluensya, hindi sa kasiguraduhan sa pisikal at material na kalagayan, kundi ang tunay na pag-asa at aasahan ay nanggagaling sa katotohanang ang Panginoon ay ating bahagi. Kung nasa atin ang Diyos, nasa atin yung pinakamahalaga. Mga kapatid, kapag ang Diyos ang ating bahagi, kahit magulo yung paligid natin, kahit may mawala sa atin na siyempre mahalaga sa atin, kabuhayan, kayamanan, or mga tao, o kaya mga opportunity, o anuman, kahit masakit, kahit mabigat, kahit nakakapangamba at mahirap yung maging sitwasyon natin, huwag nating hahayaan na mawala yung ating pagkapit sa Diyos.
Dahil maring mawala yung maraming mga bagay. Pero kapag nasa atin ang Diyos, hindi nawawala yung tunay na pag-asa. Kaya po sa gitna ng pagdurusa, natutunan ni Jeremias na yung pinakamalaking kayamanan ng tao, hindi sa kung ano yung meron siya, kundi kung sino yung mayroon siya. At ang may Diyos, kahit pa sugatan yan, kahit pa pagod yan, kahit pa nalulungkot yan, kahit pa umiiyak yan, kahit pa nawalan yan, ang taong may Diyos ay mayroon pa ring pag-asa. Ang Diyos mismo ang ating pinakamalaking bahagi. At sa pagkakaroon ni Jeremias ng pag-asa, natutunan niya ang maghintay sa Diyos. Sa kasunod na punto ng ating pag-aaral, mabuti ang Panginoon sa mga naghihintay at naghahanap sa Kanya. Ang tunay na pagtitiwala at pag-asa sa Diyos hindi lamang nakikita sa panahon ng kasaganahan. Hindi lang nakikita sa panahon na komportable yung kalagayan, kundi lalong dapat itong makita sa panahon ng paghihintay. Sa generation natin ngayon, sa panahon natin ngayon, mahirap maghintay dahil marami sa atin gusto mabilis na sagot, mabilis na pagbabago, mabilis na solusyon. Pati mabilis na kaginhawahan. Yun yung gusto ng marami sa atin. Pero maraming pagkakataon na tila ba hindi agad natin nararamdaman na kumikilos ang Diyos ayon sa oras at paraan na gusto natin. Gusto natin instant na solution, na pagbabago. Pero maraming pagkakataon parang walang pagkilos ang Diyos. Sa mga ganong sitwasyon, diyan po sinusubok yung ating pananampalataya. Sabi po sa verse 25, ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya. Hindi sinabi ni Jeremias na madali ang paghihintay. Hindi rin niya sinabi na maikli ang paghihintay, kundi ang sinasabi dito, the Lord is good. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya. Ang ibig sabihin nito, kahit hindi pa natin naunawaan ang lahat, hindi pa natin nakikita ang lahat, mabuti pa rin ang Diyos. Kahit delayed, kahit walang sagot, kahit tila wala pang pagbabago, mabuti pa rin ang Diyos. Ang pagiging mabuti o good ng Panginoong Diyos ay hindi po nakadepende sa bilis ng Kanyang sagot sa atin. Na kahit hindi agad sinagot yung mga panalangin natin, na kahit tila tahimik ang Diyos sa ating buhay, nananatiling mabuti ang Panginoon dahil maging yung paghihintay natin, bahagi po yan ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Ang paghihintay sa Diyos, hindi yan sayang. Habang naghihintay tayo, hinuhubog yung ating pananampalataya. Tinuturuan tayong magtiwala. Tinuturuan tayong kumapit at umasa sa Diyos. Ngayon, ano naman yung ibig sabihin ng naghihintay sa Kanya? Kasi itong paghihintay sa Panginoon, hindi ito passive na waiting. Hindi ito walang ginagawa o kaya tamad na paghihintay. Hindi rin ito hopeless na paghihintay. Ito ay kalmadong pagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa lubos na naunawaan yung sitwasyon. Naniniwala tayong mabuti ang ating Diyos. Ganon pa man po, gaano man kalinaw ang mensahe dito, kailangan itong laging ipaalala sa atin. Kasi mahirap ang maghintay. O kaya nahihirapan tayong maghintay dahil gusto natin tayo yung may control. Nahihirapan tayo minsan maghintay kasi gusto natin tayo yung may hawak ng sitwasyon. Pero hindi naman mangyayari yun. Kaya maghintay tayo sa Panginoon. Mahirap, pero bahagi ito ng pagtitiwala natin sa Diyos. Sa pagpapatuloy ng talata, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Dito naman pinapakita ni Jeremias na ang paghihintay sa Diyos, konektado ito sa paghahanap sa Diyos. Ibig sabihin, yung tunay na naghihintay sa Diyos, hindi lumalayo sa Diyos. Mas lalong lumalapit sa Diyos. Ang talaga
at tunay na naghihintay sa Diyos. Mga kapatid, may mga tao po na kapag may problema o magulo yung sitwasyon, lumalayo sa Diyos. Kapag parang katulad sa kalagayan ni Jeremias na mahirap ang kalagayan, may mga tao na nanlalamig sa pananampalataya at paglilingkod. Tumitigil manalangin, nawawala ng gana sa salita ng Diyos, pinababayaan yung mga pagtitipon sa iglesia. Pero sa bahagi ng talatang ito, sinasabi ni Jeremias, ang taong may pag-asa ay patuloy na naghahanap sa Diyos. Hindi man perpekto yung sitwasyon, hindi ibig sabihin wala ng hirap, wala ng kalungkutan. Hindi ibig sabihin wala ng pagod. Pero sa gitna ng hindi magandang sitwasyon, hinahanap pa rin ang Diyos. To the soul who seeks Him, humahanap sa Kanya, humahanap sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin lumalapit, nananalangin sa Diyos. Ipinapamuhay ang kalooban ng Diyos, na pinapahalagahan ang salita at patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Dalawa po yung posibleng resulta ng mga paghihirap. Maring tumigas yung puso natin, or maring mas lalo pa tayong humanap o hanapin ang Diyos. So, diyan tayo inaanyayahan ni Jeremias na sa panahon ng problema, sa panahon ng paghihirap, kaguluhan at kawalan ng pag-asa na sitwasyon, mas lalo nating hanapin ang Panginoon. Maring may mga bagay kang matagal nang ipinapanalangin at maring pagod ka na sa paghihintay na tila walang nangyayari. Alalahanin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos para sa atin ngayon. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya. Hindi nasasayang ang pagtitiwala at paghihintay mo sa Diyos. At habang naghihintay tayo, huwag tayong tumigil sa paghahanap sa Diyos. Dahil minsan, habang hinihintay natin ang sagot ng Diyos, may mas mahalaga palang ginagawa ang Diyos sa puso natin. The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. Mabuti nga na ang tao ay tahimik na maghintay. Dito po, mas lumalalim yung mensahe ni Jeremias. Hindi lang basta maghintay, kundi tahimik na maghintay. Yun daw yung mabuti sa tao. Ito po ay tahimik na pagtitiwala. Hindi maingay na pagrereklamo sa Diyos. Hindi yung pagkakaroon ng duda sa kabutihan ng Diyos. Lord, ang tagal naman. Lord, parang wala namang nangyayari. Lord, parang hindi na babago yung sitwasyon ko. May maingay na paghihintay po. Yun yung puro reklamo, yung pag-aalinlangan, yung pagdududa sa Diyos. Pero may tahimik na paghihintay. Ito yung tahimik na pagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa naunawaan ng lahat. Hope and wait quietly. Hindi ito katahimikang pagsuko. Ito ay katahimikan ng pagtitiwala. Sabi pa dito, para sa pagliligtas ng Panginoon. Ang hinihintay ng mananampalataya, hindi lang pagbabago ng kalagayan, hindi lang pagbabago ng sitwasyon, yung physical o material ng sitwasyon, kundi the salvation of the Lord. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang kikilos. Ang Diyos mismo ang magdadala ng solusyon at ang Diyos mismo ang magpapalaya at magliligtas. Kung pagsasamahin po natin yung kaisipan mula sa verse 25 at itong verse 26, ganito. Sa verse 25, mabuti ang Diyos sa mga naghihintay at naghahanap sa Kanya. Yan yung message. Sa verse 26, kaya ang tao dapat matutong tahimik na magtiwala sa Kanyang pagliligtas. Yan naman yung mensahe. Ibig sabihin, ang kabutihan ng Diyos at ang pagtitiwala ng tao sa Diyos nagtatagpo sa panahon ng paghihintay. Mga kapatid, maaring tayo ay nasa season ng paghihintay ng sagot sa mga prayers natin. Maaring ang panahon natin ngayon ay paghihintay ng kagalingan sa mga karamdaman natin, paghihintay sa pagbabago ng sitwasyon natin. Ano man yung kalagayan natin?
Ang salita ng Diyos ay malinaw ang mensahe. Hindi sayang ang paghihintay mo sa Panginoon. At sa panahon ng paghihintay, wag na wag kang lalayo, magrereklamo, magdududa sa Diyos. Huwag tayong mawalan ng tiwala, kundi matuto tayong manahimik at magtiwala sa Kanyang paraan, sa Kanyang pagliligtas. Ang mga pangunahing talata na ating pinag-aralan nagpapaalala sa atin na sa gitna ng paghihirap o kaya matinding kalungkutan, may Diyos po na ang pag-ibig hindi nagmamaliw at ang habag at katapatan ay hindi nagbabago. Na ang Diyos ang ating tunay na pag-asa at mabuti ang Diyos sa mga nagtitiwala at humahanap sa Kanya. Kaya, may pag-asa kahit sa gitna ng paghihirap. Ang pag-asa hindi resulta ng maayos na sitwasyon, kundi ang pag-asa, yung pag-alala sa Diyos, sa Kanyang mga katangian. Kapag inaalala natin kung sino ang Diyos, nabubuhay yung pag-asa sa atin, kahit pa hindi nababago o wala pang pagbabago sa sitwasyon at paligid natin. Kalawa, ang pag-ibig, habag at katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Ito yung katotohanan na magdudulot sa atin ng pag-asa. Ang Kanyang pag-ibig, hindi nagmamaliw. Ang Kanyang habag, hindi natatapos. At ang katapatan ng Diyos ay dakila. At sa araw-araw, sariwa ang Kanyang awa. Ibig sabihin, ang Diyos hindi yan magbabago. Hindi yan nababago. Kung ano siya kahapon, ano siya ngayon, at ano siya sa hinaharap, hindi yan magbabago. Ang sitwasyon nating mga tao, pabago-bago. Pero ang karakter, ang katangian ng Diyos, permanente. Ang pag-ibig, habag at katapatan ng Diyos, hindi nagbabago. Katlo, ang Diyos mismo ang ating pinakamalaking bahagi. The Lord is my portion. Kapag ang Diyos ang portion, ang bahagi natin, hindi tayo tuluyang mawawalan. Kahit may mawala sa atin, may natitira sa atin. Dahil ang Diyos ang pinakamatibay at pinakamahalagang bahagi at pag-aari ng mananampalataya. Yung tunay na yaman, hindi kung ano yung material na pinangahawakan natin. Ang tunay na yaman ay kung sino ang nasa puso natin. Kapat, ang tunay na pag-asa ay nakikita sa paghihintay at paghahanap sa Diyos. Ang may pag-asa, hindi tumatalikod, hindi lumalayo sa Diyos. Ang may pag-asa, hindi tumitigil sa pananalangin, hindi nawawala ng tiwala, kundi patuloy na naghihintay at lumalapit sa Diyos. Ang paghihintay po, hindi yan kawalan ng pananampalataya, kundi pagsasabuhay ng pananampalataya sa panahon ng paghihintay sa oras at kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang Lamentations chapter 3 verse 21 hanggang 26, hindi lamang ito sulat o kaya aklat ng pagdadalamhati o lungkot. Ito ay sulat ng pag-asa sa gitna ng lungkot at paghihirap. Ang mensaheng iniiwan sa atin, bahagi ng buhay ang hirap, na may mga panahon ng paghihintay at hindi laging malinaw sa atin yung proseso ng buhay. Pero isang bagay ang hindi nagbabago, ang katangian ng Diyos. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay sapat. Kung ang pag-asa mo nakasalalay sa sitwasyon mo, mawawala yung pag-asa mo na yan. Kung sa tao nakasalalay, mabibigo ang pag-asa mo. At kung sa sarili mo naman nakasalalay, mauubos ang pag-asa mo. Pero kung ang pag-asa mo ay nakasalalay sa Diyos, ang pag-asa mo ay mananatili kahit pa sa gitna man ng pagsubok, kahit pa sa pagdadalamhati at panahon ng paghihirap. Sa kabuuan po, ang mensahe ni Jeremias, mayroon tayong pag-asa hindi dahil magaan at maayos yung ating buhay, kundi mayroon tayong pag-asa dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, may pag-ibig at habag na hindi magbabago. Mga kapatid, ang pag-asang pinag-uusapan natin ngayon, hindi lamang isang ideya,
ito ay tungkol sa ating Panginoong Hesus. Nakita natin na ipinakita ng Diyos ang kanyang habag kay Jeremias at ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan sa Israel. Ngunit yung pinakamalaking pagpapakita ng habag at katapatan ng Diyos ay sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil kay Jesus, tayo ay may katiyakan, tayo ay may seguridad. Hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa biyaya at habag sa atin ng Diyos. Kaya tayo po ay may pag-asa, hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil kay Kristo na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay para sa atin. Sabi nga po sa Lamentations chapter 3 verse 24, binasa natin kanina, ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Ang katotohanan ng salita ng Diyos na sa atin ngayon ay naipahayag, ito ay hindi para marinig lamang, kundi ito po ay para ating paniwalaan, may isabuhay at sundin. Ang mga may pandinig ay makinig. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.